good morning mga idol. Once again, ako nga po pala si Chef The Explorer. Ayan. So ngayon po gagawa tayo ng simpleng Shanghai na galing sa isda. Ang gagawin po nating Shanghai is yung ating galunggong. Yun. Galunggong po ang ating gagamitin. Pwede rin po siyang tilapia, pwedeng bangus, kung ano po yung preferred yung tawag dito, isda. Ayan. Tapos maglalagay din po tayo ng tokwa. Tapos kaya lalagyan po siya natin ng tokwa kasi po para may crunchy siya sa loob, kasi po masyadong malambot yung hibla or karne ng ating isda, lalo na yung galunggong. Ayan. So ito po, ihiwain po natin ng maliit. Papakita ko po sa inyo later. So ayan, so kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang hit yung subscribe, like, and share na rin. And kalimbangin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest video. Ayan. So let's start. So bumili po ako ng isang tokwa na ganito lang, kalaki, isang blocks o isang block. Tapos ihiwain lang po natin na maliliit. Ayan. Pwede pong isang mahabang ganito. Pwede rin po siya maliliit na hiwa na ganito po kaliit. Ayan. Tapos di-deep fry po natin to para maging crunchy. Tapos golden brown lang po. Yan, yung not too much brown. Yan, or light brown, kasi ilulutuin pa po natin yun kasama po yung ating wrapper. Saan ba yung wrapper natin? Yan. So babalutin pa po natin yung ating isda. So, ang gagawin lang po natin is pakukuluan lang po yun ng salt, pepper, or kung ano po yung gusto nyo ilagay. It's up to you. Yan. So, once again po, lalagay po tayo ng salt. Kalahati lang po ng teaspoon. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng pepper. Yan. Ay. Pepper, yan. I-enjoy yung galutin ko to. Bilis, oh. Ay, ano. So, salamat sa aking magandang may bahay kasi binili niya ako ng pepper mill. Yan. So, nilagay ko na po yun. Hinalo lang po natin. Yun lang po ang pangunahing sangkap natin dito. Tapos, ayan. Ikalat lang natin siya para mabilis maluto. Pagkatapos nito, habang tayo yung naghihintay dito sa pag-ready ng ating tokwa, maghihiwa naman po tayo ng ating onion. Yan. Yun, no? Galing, no? Uy, may sira yung ating nabiling ano ngayon, sibuyas. May sira sa loob, technique po pala sa pagbili ng sibuyas is yung kailangan po yung dito niya, yung parang may nilalabasan po siyang tawag dito, dahon. Dapat po yun is nakasara. Hindi po katulad na nabili ko is nakaganyan po siya. Ayun, so pagbukas po, ayan, sira po sa loob. Ayan. So napapasukan po siya ng tubig or moist, kaya nabubulok siya agad. Ayan.
Yun. Meron tayong bilis makakain. Chop-chopin lang po natin to. Tatagtarin natin. Tulad ng parang yung sa sisig. Ayan. Ganun po yung style niya. Ayan, oh. Ayan. So, ito na po yung naging itsura ng ating sibuyas. Ayan. Yung pinong-pinong. Para po pag naluto natin, pag nilagay po sa apoy is madaling maluto. Ayan. Lumabas po yung aroma. Tapos, maglalagay din po tayo ng ating bawang. Ayan. Iwas high blood. Ayan. Sige po. Ganon din po ang style niya sa sibuyas, sa bawang. Tatagtarin din po natin siya, roughly chop. Ayan. Tanggalin lang natin yung balat. Yung po ating tokwa, medyo matagal po maluto yun kasi po alam naman po natin kung ano ang ng tokwa, may matubig po siya. Ayan, so okay lang po na habang piniprepare natin ito, hindi natin pansinin yung tokwa na yan. Maluluto din po mag-isa siya. Kumbaga po ay matagal talagang lutuin. Kung ganito naman po kapal lang ating lulutuin, yan. Siguro po 2 minutes each side. Yan. 2 minutes. Yan. Okay lang pag nagluluto po tayo, lagi tayo masaya, lagi tayo nakangiti, para po yung kalalabasan ng ating dish is masarap. So once again, ito na po yung ating nalutong tokwa. Ayan, so crunchy po ito. Ayan, o. Ganyan po, para beads. Tapos, pakukuluan po natin ng konting tubig yung ating yung ating isda. Yan. Pasensya na po kayo, magulo pa rin po dito sa amin kasi ongoing pa rin po yung ating construction or project. Yan. So, araw po ng linggo ngayon, wala pong nagtatrabaho. Yan. So, ang susunod na po natin is yung ating tawag dito, ating isda. Yan. Ilalagay lang po natin dito yan. Set aside po muna natin yung ating pinagprituhan. So ito po, tinanggalan ko po ng ulo. Ganito po ang magiging itsura niya. Wala po siyang ulo. So ilalagay lang po natin dito to. Yan. Tapos maglalagay po tayo ng tubig, 1 cup. Ay, 2 cup. So ayun po, yung ating isda, pinakulo lang po natin. Wala po tayong nilagay ni kahit ano.
So, tubig lang po ang nilagay natin. Yan. Tapos, ito tayo lalagyan dito. Ano? Ay, kapali na. Kukunin lang po natin yung set aside po natin siya. Sila. Pala. Yan. Yan po. I-drain po natin yan. Tanggalin natin yung tubig. Mas malambot po, mas maganda. Pero, no po masyado malambot kasi mahihirapan din po kayo maghimay. Yan. So, ito po mga to, nabili ko po ng 80 pesos. Yan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang kilo po. Ay, kalahating kilo po. Yan. Tapos, yung ating sibuyas, 4 na piso, 2. Yan. Tapos, as usual, hindi po bumababa ang presyo ng bawang. Ang bawang po is 10 piso pa rin po. Yan. Yung po ating tokwa, ito po, nabili ko po yan ng 30 pesos. Yan. So, kung tight po ang budget, pwede po ito. Lalo naman po kung maliit lang po ang pamilya na kakain. Kung mga 3 hanggang 4 na pamilya, pwede po siya dito sa kalahating kilo. Tapos dadami naman po siya dahil meron tayong na beads, tawag dito, tokwa beads. Ayan. Tapos yung pa pong ating ilalagay na onion. Pwede rin po siya lagyan ng gulay katulad po ng regular na Shanghai. Pwede po natin siya i-modify. Pwede po siya nilagyan ng carrots, Baguio beans, konting cabbage para mas makulay ang buhay sa gulay. Ayun po. Yan. So, umpisa na po natin to kukuha lang po tayo ng ating tinidor at saka itong ating tong kasi mainit pa. Yan, kukunin po natin kalahati. Yan, tapos dudurugin lang po natin yan. Yan. Hanggang sa wala na po tayo makuha tawag dito. Tawag buto or yung kasi sa Tagalog ito anak? Tinik. Tinik. Yun, hanggang sa mawala po yung tinik. Kasi wala na tayo makita. Ang dapat kinain po natin is sakto lang, suabe-suabe. Yan. I-separate lang po. So, ang magiging itsura po niya, ganito na po pag nadurog. Idurogin natin. Yan. Parang hibla-hibla na po siya. Mga ganyan na itsura. So, ayan po mga idol. Nahimay na po natin to. Ganyan. Yan po yung itsura niya. Lalagyan na po natin yung ating onion. Tapos yung ating tokwa. Yung ating garlic. Yung garlic na para pasarap. So nilagyan ko lang pong pampalasa yung ating tokwa kasi pag nasa loob na po siya, hindi na po siya tatanggap ng lasa. Tsaka mahirap po siya maluto. Hindi po siya lulutong. Yan. Basta yan po, haluin lang natin siya. Yan. Yan po, ayun po yung magiging itsura niya. Ayun, nagugutom na si Lucas. Yan. Tapos, maglalagay na po tayo ng ating pepper.
nag-enjoy talaga ako gamitin ko to. Ayan. Nailagay ko po siguro doon is 1 teaspoon. Ayan. Saka yung pepper naman po optionally pag gusto nyo. Or kung hindi. Ayan. Aking doggy dog nagpa-bark na. Kala niya sa kanya itong ginagawa natin. Tapos po, that's the time na i-wrap na po natin siya. Ito, yung wrapper. Ano, medium size lang po ang gagamitin natin. Ayan. So maglalagay na po tayo ng ating tawag dito, salt. Ayan. Yung salt po natin is nilagay natin half tablespoon lang po para hindi po siya ganun kaalat. Ayan, tapos haluin lang po natin yan. Kasi nauna na po yung pepper na nilagay natin. Pag hinalo na po natin. Ayan. O tayo na medyo malambot kasi medyo tumigas na. Maglalagay lang po tayo dyan ng gamit na kutsara para mas isang kutsara po ay lalagay natin kasi pambahay naman po ito, hindi naman po pang komersyal. Ayan. Ayan lang po, ihilayin nyo siya sa taas para mahigpit po ang ating Shanghai. Yan. Sikot lang po natin yan. Yan. Natin tubig para dumikit. Matigas yung sumingaw. Ito na po ang itsura niya. Ganyan na po. So, i-continue lang po natin to hanggang sa maubos, tapos ipapry po natin. Papakita ko po sa inyo kung paano po yung itsura ng ating Shanghai, na fish Shanghai. So, once again po, ito na po yung ating nabilot. Lalagay na po natin yan sa ating kumukulong mantika. Ayan. Bali, ang lulutuin na lang po natin ito is yung pabalat na tinatawag. Ito. Yung wrapper. Sa Kapampangan po kasi pabalat. Ayan. Ilalagay lang natin yan hanggang sa maging golden brown. Lagyan na natin lahat. And para yung pong mantika, hindi naman po ganun karami. Yung sakto lang po para ibaliktad po natin. Hindi naman po siya kailangan deep na deep yung ating oil. Ayan. Okay, ito. Meron ng isang malapit ng mag-brown. Ayun. Nag-brown na iba. Ayan. Ikutin lang po natin yan. Yan na siya. Uy. Too much. Yan. So, papakita ko po sa inyo pag nakuha na natin isa, hihiwain natin sa gitna kung ano po yung itsura niya. Excited na rin po ako kung ano yung magiging itsura niya sa loob. Kasi po, hindi po siya ganun ka kulay kasi wala po tayong mapagbilan na gamit. So, ayan, meron na tayong isang naluto. Hindi na lang yung iba. So,
So, mamaya nga po pala, pupunta tayo kila Lala Mo Brain dyan sa Nueva Ecija. Ayan. Papasyal po tayo. Kukumustahin naman po natin yung mga team. Ayan. Ang hiwa po nito is paislan. Yun. Ito na po ang itsura ng ating Shanghai. Ayan. Ganyan ba? Pag ganyan? Pag ganyan. Yan. Pero pag ganun. Yan. Ito na po ang ating finished product. Ayan. Tapos, so, ayun mga idol, no? Tapos na tayo maligo. I have my gears on. Ito na po. So, subukan natin na mag-motor ngayong araw na to. Kung kakayanin pa ba natin yung init. Kung gaano kainit. So, gagamitin po natin ngayon si Black Beauty. Ayan. So, samahan nyo po ako. Punta tayo ng Nueva Ecija. Sa bungad lang po ito ng Nueva Ecija. Dito lang po sa San Vicente. Yan, kilala mo Brain. Nasa Nueva Ecija na tayo. Yan, yun. So ayan po, nakarating na tayo rito sa ating paroroonan. Touchdown na. Yo, si Lala Mo Brain, ayan. Shoutout kayo dyan. Anong balita? Thank you. Pisgenero. Yo, si Mr. Pisgenero. Ayan, baka may gusto kayo shoutout. Sabihin mo na dyan. Tara, kaya ka na rin eh. Ikaw na nakikita namin eh. Wala akong masabi eh. So ayun po, touchdown na tayo. So, may pupuntahan tayo mga idol. Yo. May pupuntahan tayo. Pakakain lang muna yung idol natin. Chef Q Vlogs. So ako na lang pala hinihintay. So, bali mga idol, may pupuntahan tayo na isang sikat din na vlogger. So, bali kasama pa rin natin si Idol Lala Mo at saka si Fish Guerrero madiskarte. Ayan. So tara, samahan nyo kami sa daan ulit para lumibot. So ayun mga idol, na touchdown na tayo dito kay Virgilio Bunag. Kaparmer natin si Mr. Virgilio Bunag. Yan, as you can see, kasama ko pa po si Lala Mo Brain. Tsaka po itong isang bagong kasama natin sa hanap buhay, si Fish Guerrero madiskarte. So bali po ayun si Idol, magawa ng kape. So ayun po mga idol, no? So papasyal po tayo ni Idol ka-farmer Virgilio Bunag dito sa kanyang farm ng kalamansi. So ayan, no, yung mga bulaklak na siya. Ayoko pong hawakan kasi mainit ang kamay ko, baka magtampo. Ayan, ayun, no, dami niyang tanim na kalamansi. May challenge dito. Ayun yung ano. Susutan lang yata ako sa ano? Saan? Kalamansiya. Hindi, okay na yan. Yan, dapat. Oh, kaya natin yan. Ayun, no? Para may challenge tayo sa buhay.
So, yun yung dalawa. Lala mo Brain at saka si Ganero, Diskarte. Yes, the best. Pakisupport na rin po sila kasi siyempre, watch hour na lang po inahabol nila. Yan. Para makatulong naman po tayo kahit paano. So ayan mga idol, minsan gagawin natin, papasyal ulit tayo rito. Ang gagawin natin is magluluto tayo ng puro kalamansi ang ating menu. Ayan. Yung sarap na puro kalabansi. Pwede pa paksiw yan. Ayan. Pagsigang. Pwede pang sigang. Sa papaitan din po nilalagay din yan Ay, gano'n. Yan yung mga bulito kung tawagin. Bolito. Ito yung mga hindi na siya lumaki. Pero hinog na po siya, no? Bago mapitas, no? Malalaglag na lang din. Pagka kasi yan ay sabay-sabay. Pag natsyempohan mo kasi yung mura, bagsak presyo, madadalin mo. Pero pagka yan ay sunod-sunod, bababa sa umpisa, pangalawa ay mataas, madadali mo. Madali mo yung kataasan. Yan yung kainaman ng kalamansi. Monthly, pwede kang bigyan po ng income niya. Yun. So ang pagpapalaki talaga is ano lang Sa po. pag-aalaga rin yan. Ang galing magpaliwanag ni Sir Virilio Bunag. Ayun. So napakalambing ng boses, napakalamig. Yung magpaliwanag, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Natsatsambahan lang natin. So the best. Yun. Pagka kasi matagal mo na itong trabaho, nakakabisado. Parang kayo, pagluluto, alam mo na kung iluto yung adobo, alam mo na yung iluto kung ano, paano yung pumarang para sumarap ang luto, nasa diskarte na nagluluto. Kumbaga, parang kahit nakapikit ka na, yung mga kabisado yun. yung mga kasabihan na po. Ganon. Sa kalamansi din, basta't matagal ka nag-aalaga ng kalamansi, yung lahat ng mga gustong malaman tungkol sa kalamansi, nasasagot naman natin. Ayan. Pag halimbawa, nagtanong sila sa Mar, yun ang problema ko. Ayun po. Wag po kayong magtatanong ng math kay ka-farmer Virgilio Bunag, tsaka po sa akin. Pareho po kami mahina dyan. Mahina tayo sa music, pagka sa math Ayun. So, ayun po, napakaganda ng Pagdating sa kalamansi, ano natin. alam natin yung sagot. Tuturo natin yung pamamara. yung may nalaman na naman po tayo dito Yung sa mga kalamansi, yung mga tips, do's and don'ts, da mga pag-aalaga ng kalamansi. Yan. Saka sa kalamansi, mas maganda kasi rin dito talaga pagka lalong lumawak ang kaalaman mo kung magtatanim ka, Ay, kung opo. mag-aalaga. Pero kung manonood hands-on. ka lang, tanong-tanong lang, hindi mo ma-experience kung paano mo alagaan ang kalamansi. Ayun. Para ma-practice mo yung pag-aalaga niya, kailangan kahit may kalamansi ka sa paso, napagbubunga mo. May Kahit isa lang katanong, yung kalamansi. opo, may katanungan po ako. Ewan ko kung totoo ito. Yung po ba sinasabing mainit ang kamay na hindi makakapagpatubo ng halaman? Conforme rin din sa init ng kamay, no? Kung nagbabagay yung kamay niya. Hindi po yung mga kasabihan na gano'n, di ba? Hindi naman totoo yun. Kasi iba, kaya naman sabi nila mainit kay kamay niya, hindi lang alam niya yung paraan ng pag-aalaga. Ay, gano'n Pero po pagka ba? alam niya naman yung paraan ng pag-aalaga, kahit mainit yan, lumalamig ang kanyang kamay. Yun. Nasa pamamaraan din yun. So, hindi rin po kayo naniniwala po doon sa mait na kamay, ano? Oo, para lang po yun sa mga Nasa kasabihan nila nag-aalaga din na po ng halaman sa niya. pag-aalaga. Yun. So, ayun. Tama po yun. Nasagot na rin po yung ating katanungan. Hindi nakukuha sa init ng kamay yun o lamig ng kamay. Alam mo yung diskarte, yung pamamaraan, hindi papangit yung halaman mo. Yun. Pagka alam mo Kasi na meron yung ka ng tamang procedure pamamaraan. Alam na. Alam mo na yung gagawin mo. Kaya lang ibang namamatay yung kanya. May mga bunga. So, ayan. Nanghingi na po tayo ng ating sili. Yung siling demonyo na tinatawag para masubukan din natin. Ayan. Kayo So, magpula na dyan. makapagpunla tayo. Kukunin lang po natin yung mga nalaglag kasi sayang naman. Ayan, o. Yun. Kahit ako yan na yung mga sarili bunga na. Para ano. O yun, marami po ng magic fruit eh. Hindi ko lang natutubigan. Ayan, ay. Yun, o. Dito kailangan marami. Ayan, tama na to. Marami na to. Punla ba nun sa So, maanghang na to, sigurado. Tumutubo rin yan yung magic fruit. So, hindi naman daw po ganun kaselan na patubuin ito. So, kahit sariwa pa po siya,
tulad nito, Maganda kumuha ng binhino, pre. pwede na daw po ilagay sa ano, kahit sa pasulang. Ayan. Di siya ganun kaselan. Ayan. Tuyo pa yung lupa eh. Sa susunod na kawan niya. Ibig sabihin, pag kinuha yun, buhay na. So, ayan, napakalaki po nung ano, squash. Ayan, kalabasa. Ayan, oh. Tubo na siya. Kaso, Malalaki. maliit pala, napakaganda ng kulay pero maliit pa po. Pero Ayan. Tapos meron din siyang Taiwan chili. yun naman sinali naman na nagtanim niya. Taiwan chili. Yung tanim naman niya yung kalabasa. Yan, puro chili. Ay, ito. Ang laki, oh. Matatalis ito si Chef Gary sa Sa kalabasa. Yan, oh. Ang laki. Pero hindi pa pwede ito, no? Hindi pa pwedeng kainin yan kasi di pa, pinahihinog pa yan, di ba? Pwede na eh, may laki-laki na, pwede na po yan. Pwede na. Ha? Hindi. Try natin. Yari tayo dyan. Hindi. Minsan pag ano, mag-set tayo, wala na makuha natin dito, yan ay lulutuin natin. Pero, pero magdadala tayo ng mga karne-karne, kung ano man. Ay, pang Ricardo. Oo. Ayos yun. Sisig. Yun. Minsan, pagbalik po natin dito, Dami pa kasi kung sili eh. magbibigay po tayo kay ano. Yung Lagi chili sa challenge. mga sili na to. Tigis ang uyan ng chili. Ay, naku po. Kaya ako mahina ako sa mahang ko eh. Ayun yan. Ayan. Ay, talo ka na kagad. Talo na agad ako pagka ganyan sa sili challenge. Chili challenge. Tama, ganun mo yung mata mo ha. Kapasot mo pare. Alam ko na yung Pagdadala po natin si Farmer Bob Bunag ng ating pinagmamalaking pagkain sa Pampanga, yung best seller natin na sisig. Ba? Pero ang gagamitin natin ito. Ayan ang maganda. Ilabas yung chili. Ayan. sigurado Kasi yan. po, ayan. Minsan po, hingi po tayo uli ng schedule sa kanya para matry po natin yung sili na sa ating ano. Ginataang chili. Sarap na siguro yan. So, maswerte tayo ngayon Siguro yan, dahil isama binigyan po tayo ng panahon ng ating idol. Ang Nakaubusok yung tenga. Oo, sakit tenga. Ito'y napakasarap siguro nito sa ano. So, ayun po, nakapagluto na tayo kaninang tanghali. Tapos nakapamasyal na tayo kay Lala Brain. Kasama natin si Chris Guerrero Madiscarte. Ayan, saka po si ating idol, si Mr. Virginio Bunag na nagpa-trivia po sa atin dun sa kanyang tawag dito, kalamansi. Ayan. So maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Team Biyaya po, pakisuportahan na rin po. Ayan. biyaya. Yan. Yung biyaya, pag-support po yung channel at pa-subscribe na rin po yung channel po ni Chef Q Vlog. Chef Q. Ayan. Salamat po sa ating po mga kaibigan na patuloy na tumututok dito sa ating vlog. Tulong-tulong po tayo para wala pong maiwan ng mga vlogger. Ayun, Yan yun. ang mahalaga po na ako natin to. The best. Parehas po kami ng ng pananaw. Sabay-sabay tayo nga angat kung magtutulungan tayo. Ayan. So once again po, hanggang dito na lamang po ang vlog ni Chef Q. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye. See ya. Bye.